Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban Sabungero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang successful breeders do this, no? Ginagawa nila ito. So, inanyayahan ko kayo yung mga baguhan. Baka yung mga datihan, wag na. Dahil marunong na yan sila nito, no? Way back in January 26, yung Piestag po, mayroon tayong in-interview, yung mga nagtitinda ng napakamahal na manok dyan. Ito yung ginawa niya, no? Para at least malaman ninyo. Successful breeders do this. So ginawa niya ito. Una, mga kasabong. Sa number 1, mga kasabong, yung genetics or bloodlines. Mga kasabong, napakamahal po mag-acquire po ng bloodlines or genetic. Pero talagang direct to the point. Wala nang hassle na matagal ka magbibreed dahil namumuhunan ka. Una talaga, gusto mong maging successful breeders na kagaya po ng mga nagtitinda dyan sa mga Piestag na yan sa Pasay City. Ito yung gagawin mo. Genetic or bloodlines. Unahin mo pag-acquire yung mga bloodlines na magaganda na galing sa mga reputable breeders. Makita mo doon sa World Game Fowl Expo, no? May 200,000 yung manok, may 100,000. Ayan. So napakamahal po. Nang dahil sa tagal ng pagbibreeding at saka yung sa making niya ng bloodlines ay matagal at saka nagiging perfect. Kaya mahal. Mahal talaga. Pero mag-acquire kayo. Ayan. Unahin ninyo ang genetics or ang bloodlines kung saan galing ng mga reputable breeders na nagpapanalo po ang kanyang mga manok sa larangan ng mga derbies. Lalong-lalo na sa mga world slashers na yan or sa mga big events. Ayan. Unahin nyo para at least magaya ninyo yung mga breeders na successful. Pangalawa po, mga kasabong, sa pangalawa natin, no? Environment. Pag nag-alaga kayo ng manok, mga kasabong, ano yung environment na nilalagyan ninyo? Usually po, yung manok parang ibon yan. Nangangailangan ng parang bundok na may kahoy, na may mga damo. Environment. Kung makita mo yung mga farm nila, nandoon sa malamig at saka secluded ang areas. Madamo. Ayan. At saka malayo po sa tao. Yun po yung environment nila. Ayan. Kailangan malayo sa tao, malinis, maraming kahoy. Ayan. Ganyan po. Pangatlo po, mga kasabong, kung gusto ninyo magiging successful na breeders na kagaya ng mga sa World Game Fowl Expo na yan, ay kailangan mayroon din kayong brooding area para po sa ating mga sisiw. Kasi po, saan ninyo ilalagay yung mga sisiw ninyo pag nag-breed kayo? Di ba dapat may brooding area? Dalawang klase ang brooding area natin, mayroong indoor brooder at saka outdoor brooder para paglagyan ng mga sisiw. Ayan. Yan ang kailangan talaga natin bilang isang breeder. Pang-apat po, mga kasabong, ang fly pins. Pagka nirotate mo yan, pumapagaspas yan sa paglipad. Natuturuan mo ang manok na lumipad at saka yung muscle ng kanyang pakpak po ay talagang magkakaroon ng strong muscles. Ayan. So, sa panglima po, mga kasabong, sa mga ginagawa ng mga successful breeders ay ang nutrition. Pag sinabi nating nutrition, mga kasabong, kailangan mayroon tayong nutritionist or tayo mismo ang nakakaalam kung paano rin pakainin yung mga sisiw sa crude protein. Iba-iba kasi. Mayroon tayong para sa sisiw, mayroon tayong para sa mga stags, mayroon tayong para sa mga breeders, mayroon din tayong para sa mga cock. Ayan, mayroon din tayong para sa mga pangkondisyon,
mayroon din tayong para sa precon. So, yan yung nutrition. Kailangan marunong ka tumingin sa mga nutrition ng ating manok pansabong, or else yung manok mo payat, no? Pag dinala mo bilang isang breeders, pag dinala mo sa World Gimpaw Expo, hindi po mabibili yan kung hindi maganda. So, kailangan marunong ka sa nutrition ng manok, sa kanyang crude protein, o sa kanyang pagkain. Ayan po. Sa pang-anim po natin mga kasabong ay ang sanitation. Napaka-importante po itong sanitation para iwas sakit. Ayan. Para sa gawain ninyo sa farm, no? Mayroon kayong daily cleanliness. Ayan. Sanitation. Kailangan sa farm malinis. Winawalisan yung tae, disinfectant, nilalagyan nyo ng disinfectant. Or, huwag nyo nang gamitin yung area na ginagamit nyo na. Ay baka hindi na malinis. That is part of sanitation. Kailangan malinis yung mga materials natin, malinis yung lahat ng ating mga manok na nasa farm. Ayan. Disease anticipation, pangpito yan. Ito pong pinaka-importante dahil kung gaano ka kamahal ang manok mo, pag hindi ka marunong mag-anticipate sa sakit, baliwala lang din po yun. Pagka sa disease anticipation, kailangan may knowledge ka regarding sa medication and treatment. And then, of course, kung kailan kailan lalabas yung mga mag-outbreak yung disease, malalaman mo, kailan alam mo. Alam mo rin ang monthly na antibiotics na binibigay mo, yung mga analyze mo sa panahon kung kailan darating yung mga sakit. So, kailangan may disease anticipation ka. Sa manok kasi dapat may vaccination programs ka. Ayan. Sa manok kasi dapat mayroon kang tinatawag na pag nagsakit, mayroon kang tinatawag na hospital para i-cure mo yung mga manok mo. Kasi hindi natin maiwasan. Pagka malubha na, katayin nyo na yan. Ganun lang po. Disease anticipation. Again mga kasabong, kung gusto mong magiging successful breeder, do this. Gawin mo yung mga ginagawa ng nandyan sa World Gimpaw Expo. Una, mayroon kang magandang bloodlines, magandang genetics na panimula mo na magaganda at nananalo sa mga big events. Pangalawa, ang environment mo, kailangan malinis, nasa bukid walang tao, may maraming kahoy, fresh air, and then may damo. Yan po ang environment dapat. Ayan. Pangatlo, brooding area, para pag breeding mo, may brooding area ka. Mayroon kang indoor brooder, mayroon kang outdoor brooder. Pang-apat, flying fins para sa wing exercise. Panglima po, nutrition. So, alamin mo kung ano pagkain kasi iba-iba ang crude protein ng pagkain nila. Ayan. Sanitation, kailan mo siya lilinisin yung manok? Every 2 days or may weekly maintenance kayo sa paglilinis sa lahat ng bakuran mo sa mga manukan. Sanitation, isanitize mo lahat. Ayan. This is anticipation. Malalaman mo kung kailan mag-outbreak ang sakit. Kailangan prevention is better than cure. Ayan po. So mga kasabong, maraming salamat po sa ating mga subscriber dyan. Sa ating mga viewers. Ito po si Laban sa Bungirong nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat.